Ayan, isang magandang, ayan, hallelujah, ayun. Isang magandang gabi po sa atin at purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Before tayo mag-start ng ating pag-aaral, mga kapatid, ay share ko na yung screen ko, no? Ayan. Oh, no. Wait lang, oh. Ayan, before tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa iyong kahabagan. Pinupuri ka namin sinasamba ngayong gabing ito. At tunay nga na idudulog namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami po ay humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan at isipan ang mga puso at isipan naman. Kaya mo nga na matuon ang aming mga isipan dito sa aming mga pag-aaralan ngayon sa Romans 5. Tuloy mo kami samahan at ibuhos mo nga po yung Espiritu sa amin. Matuto po kami sa iyo. At ikaw ang maluwalhati sa mga pag-aaralan namin ito. Hayaan mo nga na magamit mo kami mightily na maihayagan yung mga salita at mapulot namin ng katotohanan dito. Hallelujah. Salamat po, Ama. Ingatan mo ang bawat isa at talayo kami sa anumang plano ng kaaway. Hallelujah. At maranasan namin ang presensya sa aming kalagitnaan, Ama, ang iyong pagsama, ang karutungan, ang iyong espiritu. At magalak kami, magawa kami ng kasiyahan. Hallelujah. Sa pagkakataon na ito, Ama, na madadagdagan na naman ang aming mga kaalaman sa aming mga pag-aakalang ito. Salamat po, Aba. Ikaw nga po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ito na nga po ang aming samat na langin sa pangalan ng iyong anak namin Panginoong Yehosya. Amen. Ayan, no? So, yung pag-aaralan natin is yung Romans 5. Iniisip ko kanina kung kung natapos na ba natin yung 4. Mukha naman natapos natin, no? At ang nasa isip ko, yun na i-discuss natin ngayon. Pero pagay ng Diyos, ano naman to magkakadugtong din naman. Ayan. So far, dito sa ating pag-aaral, kamusta naman tayo, no? Sa ating mga, sa ating mga naaaral dito sa Romance. Yung mga mahihirap na parte ba, no, unawaan natin. I mean, makikita natin yung progression ng yung progress ng pagsasalaysay ni Pablo dito sa mga taga-Romano. At kung titingnan natin, no, mahalaga yung basic principles ng ng kaalaman sa Diyos. Kasi sa pamamagitan nun, mas nauunawaan natin yung yung mga bagay-bagay na nandirito na hindi tayo nanguhula. Nanguhula ba ng kapahayagan, 'di ba? Kaya hindi tayo naliligaw sa interpretasyon, mga kapatid, no? At kung titingnan natin kasi dito sa 5, medyo tawag doon, ah kung tumutukoy sa no, sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. At kung diyan ka magsisimula sa 5 ng pag-aaral mo ng salita, hindi mo na maaano, no, mako-connect yung mga pangyayari about sa obedience, about sa law, about ah, sa kaparusahan, 'di ba? Sa mga bagay na 'yon. So, ngayon pag-uusapan natin, no, ang bunga ng pagtanggap ng Diyos. Ayan. Sa MB ba tayo o dito sa Ayan, sabi dito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ayan. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong si Yahushua, Mashiach. Diba? So dito ginamit yung word na napawalang sala. Dito naman sa sa uh, ADB, inaring ganap. Sa English kasi ang gamit diyan, titingnan natin dito sa ayan, inaring ganap, justified. Ano ba ibig sabihin ng justified? Free. Sabihin ng justify pala, free or innocent, 'di ba? From the word na justify, ibig sabihin nun, inosente. Pag sinabi nating inosente, walang sala, no, mga kapatid. So dito makikita natin
na yung ginawa ng Diyos ng pagtanggap sa atin ay pinawalang sala tayo. Hindi niya tinanggal yung utusan o yung batas niya. Pinawalang sala tayo doon sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Ayan. Yun ang ibig sabihin ng pag-aaring ganap o justification. 'Di ba? Justification. Oo. So meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Sabihin, meron na tayong kapayapaan. So hindi na galit sa atin ng Diyos, no? Hindi na natin mararanasan yung galit ng Diyos o puot ng Diyos. Kumbaga, we are at peace sa Panginoon, no? Kumbaga, hindi na hindi niya na tayo kaaway. 'Yun ang ibig sabihin nun na meron tayong kapayapaan, 'di ba? At ayon ay walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua. Sabi din dito, sa pamamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok. Tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito. Yan, tama naman. Na diyan ay nagsisilagi tayo at nakagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Basahin natin dito sa sa saan na ba yun? Ito. Ayan, mga bunga ng pagpapawalang sala, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Yahushua. Sa pamamagitan niya, mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. So with our faith, no, hindi na tayo natatakot sa Judgment Day. 'Di ba? Kung tayo natatakot pa sa Judgment Day, ibig sabihin hindi pa lubos natin nauunawaan yung kapayapaang dinulot ni Yahushua sa buhay natin. So usually tayo, yung kinatatakutan natin ng Judgment Day is about doon sa mga hindi pa nakakilala o nakatatanggap ng biyayang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam naman natin kung paano natin tinanggap yung biyaya, di ba? Kung paano tayo nanampalataya. At ito ay nagbubunga ng mga bagay na ginawa natin gaya ng pagbabautismo, pagsisisi sa kasalanan, pagbabautismo, at pagsunod sa mga utos ng Diyos, di ba? Ayan. Kaya nga din sinasabi dito sa na, wait lang, sa 2 ba yun? Basahin natin dito, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya, tinamasan natin kagandahan loob ng Diyos at nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Actually, no, kung babasahin natin yung isang verse na sinabi naman niya sa mga taga-Efeso, and dito sa Ephesians, basahin natin. And Ephesians 2:11-13, sabi diyan. Ayan kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hintil at di tuli ang tawag ng mga Hudyo. Sa inyo ng mga Hudyo, ang mga Hudyo naman tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. So yun yung dati nating kalagayan, no, by flesh, 'di ba? Na tayo ay pinanganak na Gentile. So ibig sabihin, from the word na alalahanin, ibig sabihin, 'di ba? From the word na alalahanin is dating tayo na hindi na ngayon. Kaya nga aalalahanin, 'di ba? Kaya nga aalalahanin yung dati nating kalagayan. So bakit natin kailangan alalahanin? Upang ating patuloy na mapasalamatan ng Diyos sa kanyang kagandahang loob. At yung panahon na yon, sabi doon, hiwalay daw tayo sa Panginoong Yahushua, kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel. So nung yung mga Gentile pa tayo daw, hindi pa daw tayo kabilang sa bansa ng Israel. At hindi pa daw saklaw ng tipan na nababatay sa pangako ng Diyos. Ayan. At nabubuhay daw tayo noon nang walang pag-asa at walang Diyos. Yung tunay na Diyos ang tinutukoy dyan. Kasi may mga Diyos tayo dati, alam naman natin yun, di ba? Yung mga Diyos na ating sinasamba dati na hindi naman tunay na Diyos, di ba? Pero, ngayon, hindi na daw tayo ganoon. Di ba? Dahil, ano sabi dyan? Dahil sa ating pakikipag-isa
kay Kristo Yahushua. Na tayo dati malayo, ngunit inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ayan. So in contrast, no, tayo daw ay hindi tuli dati, no, pero tayo yung mga tinatawag na rin tuli ngayon, no, tuli sa puso at yung sa laman din, di ba? Noong panahong 'yon, hiwalay daw tayo kay Yahushua. Ngayon hindi na kasi nakakabit na tayo sa kanya, di ba? Idinugtong na nga tayo. So dati, hindi pa daw tayo kabilang sa bayang Israel, pero ngayon kabilang na dahil idinugtong na nga tayo sa sambahayan ng Diyos. Hindi daw tayo saklaw ng tipan na nababati sa pangako ng Diyos. Ngayon, ano na tayo, no? Saklaw na ng tipan. Bakit? Dahil sa tinanggap nating tipanan kay Kristo Yahushua. No. Ayan. So saklaw tayo ng tipan, pag saklaw ka ng tipan, saklaw ka din doon sa sa mga pangako ng tipan at doon sa mga requirements ng tipan na 'yon, 'di ba? Ano ba yung terms ng tipan? Yun yung utos ng Diyos. Same. Na isusulat daw sa ating puso at ating kaisipan sa Hebrews 8 verse 10, di ba? Ayan, noong nabubuhay tayo ng walang pag-asa at walang Diyos, ngayon meron na. Ayan. Alam naman natin yung yung ating mga dating pamumuhay, di ba? Na hindi tayo kagaya ng ngayon na may Diyos tayong sinasamba't pinupuri at meron tayong tagapagligtas. Sa 3, sabi diyan, hindi lamang yan, kinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Ayan. So aminado tayo no na sa ating pananampalataya bagamat tayo nagagalak. Meron pa rin naman pagtitiis dahil hindi naman tayo nakakahigit sa ating Panginoon na kung siya ay nagtitiis, siya ay nandito sa lupa, tayo din ay makakaranas ng pagtitiis. Kasi nga, iba na yung takbo ng mundong ito. Kaya nga, sabi nga dun sa 'di ba, sa next verse, 12:2 ng Romans, 'di ba? Huwag na tayong umayon sa mundong ito. So kapag hindi ka umaayon, hindi against ka sa flow ng mundong ito, mga kapatid. So may pagtitiyaga at pagtitiis doon. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Ayan. Ayan, no. So from the word na pagtitiyaga, ibig sabihin ginagawa natin ng ginagawa kahit na mahirap. Tinatiyaga eh. Diyan nga, pag may tiyaga, may nilaga, no? Sabihin, pinaghihirapan mo, wino-workout mo yung isang bagay, makaka-receive ka ng bunga, no? At ang bunga daw ng pagtitiyaga ay yung mabuting tao, yung ating pagkatao naman. Hindi tayo nakakagawa ng kasamaan, no? Hindi tayo nakakagawa ng ng mga krimen sa mundong ito, di ba? Dahil nagtitiyaga na tayo. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Pag-asa hindi lang sa atin, pati sa iba. Na pwede palang mag-exist yung pagiging isang mabuti. 'Di ba? Na hindi pwede palang may mga tao palang hindi na nagmumura, 'di ba? May mga tao palang hindi na nagsusugal, no? So sabihin by your faith, no, nagbubunga 'yun ng pag-asa din sa iba. Pag-asa ayan. Ang katiyagaan magpapatunay ng pag-asa yan. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sabi dito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso at sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ayan. So kapag hindi natin alam yung purpose ng Holy Spirit sa atin, iisipin lang natin yung Holy Spirit ay nandiyan para lang i-comfort tayo, no? So hindi ganoon lang yung purpose ng Holy Spirit sa atin, banal na Espiritu. Actually, sinasabi din ng kasulatan na
according din dito sa ano, sa Acts 5 verse 32, sabi diyan, "Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya." So ibig sabihin, yung Holy Spirit, iko-cause tayo, no? Kumbaga, ano tayo, i-encourage tayo na sumunod sa utos ng Diyos. Yun ang purpose ng Holy Spirit. So kapag ini-encourage ka ng ano, ng espiritu, ng isang espiritu na itakwil ang utos ng Diyos, hindi Holy Spirit pala yun, no? Baka ibang spirit yun. Akala lang natin Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, iaano ka ilalapit ka niya sa ano sa utos ng Diyos 'di ba? Kaya nga may tinatawag na conviction. Pag conviction, pagka nagkasala ka, mafe-feel mo yung guilt of conviction. At yung conviction nagko-cause ng repentance. Ang bunga ng repentance. Pero pag paglabanan mo, syempre, tatagal lang yung ano, yung ating paghihirap, 'di ba? Sabi diyan, 6, sapagkat noong tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Ayan. From the word na mahihina pa sa laman noon, 'di ba? Madali tayong maakay ng mga kaibigan natin, madali tayong maakay ng mundong ito. Kumbaga mabilis kang magalit, mabilis kang mapuot, no? Mabilis kang gumawa ng kasalanan. Ayan, mahina sa laman. Ay namatay daw si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. No? Yung pagkamatay ni Yahushua nung panahon ng siya ay namuhay sa mundo, ito ay namatay siya para sa mga makasalanan. Hindi siya namatay para sa mga matuwid kasi matutuwid na naman yun, di ba? Namatay siya para sa lahat, no? Pero yung purpose ng pagkamatay niya is para sa makasalanan in a way na para mapalaya sila saan? Mapalaya sila sa condemnation ng kautusan. Sabihin ng condemnation, yung kaparusahan ng kautusan o ng batas ng Diyos, 'di ba? Para doon palayain sila. So kapag pinalaya ang isang tao sa ano ah, sa kaparusahan ng kanyang mga kasalanan, pinalaya din siya doon sa mismong kasalanan na 'yon. So hindi pwede na pinalaya ka ng Panginoon na, sa kasalanan na 'yon tapos uulitin mo ulit. Kaya nga sabi ni Yahushua kapag siya ay nagpapagaling, 'di ba? Humayo ka na at 'wag ka na muling magkasala. 'Di ba 'yun ang sinasabi niya? 'Di ba? Hindi naman niya sinasabi na ano na humayo ka na, 'di ba? Balik ka na lang sa akin pag makasalanan ka na ulit. Hindi naman gano'n yung sinasabi ng Panginoon. So, sinasabi niya sa atin, ine-encourage niya sa atin na mamuhay tayo ng matuwid. Kuha natin. Ayan. Mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong matuwid. Actually, no, tawag doon, gaya nung mga ano, nung mga sundalo natin, 'di ba? Yung mga sundalo natin, talagang nakikipaglaban 'yan para ano, para sa mga ano tawag doon, mga law abiding citizen, yung mga equivalent sabihin na natin ng mga matutuwid, 'di ba? Sabihin na natin yung mga hindi matutuwid, yung mga terorista, 'di ba? So yung mga sundalo lalabanan nila yung mga terorista o kaya yung mga pulis, 'di ba? Lalabanan nila yung terorista. So nakikipag ano sila, nagbubuwis sila ng buhay nila. Tinataya nila yung buhay nila para sa kaligtasan ng mga law-abiding citizen na kanilang pinoprotektahan. Kasi yun naman dato ng ano ng pulis protect and serve, 'di ba? So ibig sabihin no na may mga taong pwedeng mangahas na mag-alay ng kanilang buhay, siyempre kung matuwid yung taong yon, yung kanilang pag-aalayan, di ba? May posibilidad na pwede yon. At may mga nangyayari naman talaga. Nakuha natin. Pero hindi natin maiisip no ng isang drug addict na pumatay ng madaming mga ano,
Tapos ibubuhos mo yung buhay mo para iligtas yung drug addict na pumatay ng madami tapos 'di ba? So parang ang hirap ng ano 'no, ng kung iisipin mo na parang hindi niya deserve, 'di ba? Ba't bubuhos ko buhay ko para mabuhay 'tong taong 'to, 'no? Kunyari may dalawang ano, sabihin na natin nasa eroplano ka, tatlo kayo nasa eroplano na 'no, na ano, na magka-crash na siyempre ta's meron dalawang, kumbaga merong iisa na lang 'no, na parachute. Sabihin na natin 'no, oh, tapos yung isa na kasama mo matuwid, yung isa masamang tao. Eh, ang tanong ko sa inyo, kanino mo ibibigay yung parachute, 'di ba? Doon sa matuwid o doon sa masamang tao? No, na sabihin na nating corrupt, daming pinahirapan, ang daming ano, ang daming kalokohang ginawa, no? Yung isa naman ano 'no, nagsisikap ng ano, ng yung law abiding ba, 'no? Lumalaban ng patas, may mga nag-aantay ng mga kaanak, 'no? Yung isa pariwara yung buhay, 'no? Kanino mo ibibigay, 'di ba? Yung ano, kung magsa-sacrifice ka ng life mo, kung sakali lang, 'di ba? Siyempre yung sasacrificean mo yung ano, yung karapat-dapat doon sa sacrifice mo para mabuhay siya, 'di ba? Mga kapatid. Kasi we feel na ano 'yon, na fair 'yon at deserve niya na mabuhay. Tama ba? Pero doon sa hindi matuwid, parang deserve naman niya 'yan. Dami ng kasalanan nito, dapat maaga na 'tong ano, mawala sa mundo, 'di ba? Parang gano'n, 'no? So, ah, gano'n yung isip natin, 'no? Pero what God offers is unconditional, eh, 'di ba? Unconditional. Ah, Do'n titingnan natin yung susunod dito 'no. Sabi niya dito sa 8, 'di ba? "Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa." Ayun ang ano, si Kristo, si Yahushua, hindi niya pinili yung mga ililigtas niya, kung sino lang 'no, yung mga gusto niyang iligtas, 'di ba? Namatay siya para sa kaligtasan ng lahat, lahat ng mga tatanggap sa kanya. Regardless kung ano yung nakaraan. Regardless kung ano pa man yan, mamamatay tao, drug addict or whatever na nagawa niyang kasamaan, noong siya ay ah, hindi pa nakakakilala, no? So, ibig sabihin, ah, whatever sin, kapag ka nag-repent, tinanggap ang ating Panginoon, He is free to receive yung kagandahang loob ng Diyos. Kung sa atin, unfair, di ba? Unfair naman, no? Sabi sabihin, buong buhay ko naglilingkod ako sa Panginoon, tas ito isang ano lang, no? Same na kami, same parang ganun 'di ba yung may parable nun eh, yung manggagawa, 'di ba? Yung manggagawa na matagal na, tas yung manggagawa na bago pa lang, ang binigay ng master sa kanila, same lang ng bayad doon sa bago pa lang at doon sa ano matagal na ano. Pero kung titingnan natin kasi ang Panginoon yung nagde-decide ng bagay na yon. Pero yung wisdom doon mga kapatid, yung kaligtasan kasi yung pinaka ini-aim natin eh. Makasama natin ang ating Panginoon, no? At kung pinangungunahan tayo ng pag-ibig, hindi na natin tinitignan yung tagal eh. Ang mahalaga dito kung naligtas siya, 'di ba? Mahalaga dito ligtas sila. Kasi yun ang purpose natin eh, to be a light and a salt para madala natin sa paanan ng Panginoon. Hindi lang basta ligtas sila, no? Kundi magbago yung buhay nila at matuto ng pagsunod sa utos ng Diyos. Kasi walang saysay na mapawalang sala sila in the first place tapos right after nun, magtuloy-tuloy sila sa kasalanan, 'di ba? So, tawag dun, yung sanctification ay yung ano, yung tinatawag nating justification, yung pagpapawalang sala, ang kasunod nun is sanctification o pagpapabanal, 'di ba? Pinawalang sala ka ni Yahushua, gagawin ka niyang banal. At 'pag ginawa ka niyang banal, ikaw ay susunod sa kanyang mga hakbang o yapak, 'no? Sapagkat ang tunay na nakakakilala sa ating Panginoon ay marapat lamang sumunod sa kanyang mga nilakaran o sa kanyang mga lakad.
So naunawaan natin yung ano, yung purpose, no? So ibig sabihin, dinemonstrate ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin, no, na kahit na hindi natin deserve, binigay niya pa din yung anak niya. Yung mga panahon na namumuhay pa tayo sa mundo, di ba? Na makasalanan, di ba? Na-enjoy pa natin yung mga bagay na yon. Wala pa sa isip natin na a-attend ka sa ganitong gawain, di ba? Hindi ko alam kung naiisip nyo na yung bagay na yan, no? Pero nung panahon na yon, nag-enjoy pa tayo sa mundo. Pero i-demonstrate His love nung na-receive mo yung grace niya sa pamamagitan ng ng magandang balita. Kuha natin. Hindi naman mahirap unawain yon. At every time na darating yung Passover, which is darating na ulit, no, this April, um, dapat maalala natin, no, yung kabutihan ng Diyos at yung pag-ibig ni Kristo sa atin, sa kanyang sacrifice. Passover, di ba? Ito ang aking katawan, no, na binayubay sa krus, di ba? Ito ang aking dugo na para sa kapatawaran ng kasalanan. Ito ang aking katawan, isang handog, di ba? The Passover. So, ma hindi natin dapat ma-miss ang Passover. And para maano natin talaga, no, para ma-receive natin yung blessing is kailangan ano tayo, no, malinis tayong haharap sa kanya. Hindi naman pwede na gagawin mo yung ano gagawin mo yung parang laro lang, hindi natin seseryosohin, no? Kasi nga kung nabasa natin sa Thessalonica, 'di ba? Na sa Corinto na dahil sa mga pagtanggap natin ng Passover na hindi natin sineseryoso, nakakaroon tayo ng mga sakit, karamdaman, 'di ba? 'Yun ang purpose, no? Ayun ang yun ang nagiging resulta nun. Ayun. Sabi dito, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So bakit palaging dugo, no? Bakit palaging dugo yung tinutukoy diyan? Dahil yung dugo, yun kasi yung nagpatibay sa bagong tipan. Ito ang aking dugo, ang sabi niya, 'di ba? Ang tawag doon, the blood of the covenant, ang dugo ng bagong tipan. Kasi ang bawat tipan na pagtitibay sa pamamagitan ng dugo, mga kapatid. Yung law of Moses na pagtibay sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop. So yung bagong tipan na pagtibay sa pamamagitan ng dugo ng Mesiyas, which is si Yahushua. Kaya dugo yung naglapit sa atin sa Kanya. Kaya dugo yung pinambayad niya para bilihin tayo. Kasi pumapasok tayo sa tipan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Nakakuha natin, mga kapatid. So dati tayo yung mga kaaway ng Diyos. Sabihin ng kaaway kasi dyan, kung titingnan natin dito sa bibang kaaway, tawag doon? Ah, Paano ba yun? Ano ba ibig sabihin ng kaaway? Dati tayo mga sa 10. Ayan, tignan natin sa 10. Sa 10, away. Ayan. Enemies. Tingnan nga natin to enemies. Adversary, enemy, foe. Ayan. Hate, hateful. Ayan. Especially. So yung kaaway kasi, yan tawag doon, contrary yan sa sa kalooban ng Diyos. Sabihin niya, namumuhay tayo sa kasamaan, sa kasalanan. And hindi naman ibig sabihin na kaaway ka ng Diyos dati, no, is hindi, kasi sabi dito, uh, uh, pinili ka ng Diyos eh. Pwede ba siyang pumili sa kaaway, no, na gawin kanya, no? Ano ba ibig sabihin ng kaaway? Ibig sabihin lamang nun ay namumuhay tayo na against sa kanyang kalooban o rebellious, rebelde,
nagre-rebelde tayo, no, sa Kanya. Kahit hindi mo alam na nagre-rebelde ka, kapag ka gumagawa ka ng against sa Kanyang utos, rebellious yun, o pagiging rebelde. At tandaan natin kung sino yung pangunahing rebelde. Sino ba? Si Satan, no? At yung victim niya, which is yung mga tao. Ang pinakauna niyang victim, sino? Si Adan. Si Eve. Si Eve pala yung una niyang, ano, di ba? Si Eve, si Eve naman, dahil na-deceive nga siya, ano, tawag doon, chinare niya yung, ano, yung sin kay Adam. Nakuha natin, mga kapatid. So kapag ka galit ang Diyos, no, hindi yan typically sa tao ng dahil sa kanyang ano, no, sa kanyang in a natural na galit na galit sa iyo ang Diyos, no. Yung poot ng Diyos dahil doon sa sinful life na ginagawa ng mga tao, no. Kaya sila napaparusahan. Pero kahit naman namumuhay sila ng gano'n, tingnan niyo yung Ninive, 'di ba, nabubuhay naman sa kasalanan, wala pa silang tipan no'n, 'di ba? Pero pinadala niya pa rin si ano, si Jonah para mag-repent sila. So, ano ba 'yon tawag do'n? Yung ba yung ibig sabihin ng ano, ng enemy, 'no? 'Di ba? Or yun yung ibig sabihin ni Kristo na love your enemy, 'di ba? 'Di ba? Sabi ni Yahushua, love your enemy. Si ano, ang Diyos nung yung enemy niya naman yung mga taga Nineveh talaga eh. Kasi meron silang conflict ng Israel eh. Bayan niya yung Israel. Yung Nineveh, ano, Gentile, no? At meron palaging conflict. So kaaway nga ng Israel yung Nineveh. At alam niya ni Jonah kaya nga ayaw niya na ano pumunta doon eh. 'Di ba? Pero loving your enemies, ibig sabihin kahit na gumagawa ng masama sa iyo, mahalin pa rin noon. Which is nakuha natin 'yon na attribute pala ng Diyos. Kaya pala tinuturo 'yun ni Yahusha. Nakuha natin, no? Eh kung namumuhay sa atin ng Diyos, edi ganoon din yung ating nafe-feel, no, sa ating mga enemies o yung mga nagpe-persecute sa atin, yung mga gumagawa ng masama sa atin, di ba? Try natin. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, kung tinanggap na niya tayo. Ayan, bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Tingnan natin dito, no? Hmm. Noon tayo mga kaaway ay pinagpakasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa, ngayong nangagkasundo na ay mangliligtas tayo sa kanyang buhay. Ayan. So, ang tawag doon reconciliation o pagdudugtong muli ng relasyon ng Diyos sa tao. Kasi kung titingnan natin kasi, nasira yung relasyon na yon sa panahon ng ng pagkasala ni Adam. O tawag doon Adam, fall of Adam. Nahulog ang tao sa ano sa biyaya, 'di ba? Nawala siya sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. At dahil din sa ano, sa bagay na 'yon, ay lumaganap yung kasamaan at kasalanan, mga kapatid, at naituring tayong mga rebellious sa Diyos. Kaya nga ang term doon kaaway, 'di ba? Pero sa pamamagitan ni Yahusha, napagkasundo na o naidugtong na muli yung relasyon na iyon na ah, ang daan sa pagkakadugtong na yon ay si Yahusha. Siya ang daan ng katotohanan at ang buhay sa John 14:6, 'di ba? Walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao kundi si Yahusha. Sa Timothy 2 verse 5, mga kapatid. At hindi lamang gayon, sabi diyan. Kung tayo nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahusha, na sa pamamagitan kundi tayo'y nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach, na sa pamamagitan niya tinamo natin ngayon ang pagkakasundo.
So we have the reason to rejoice. We have the reason to be blessed, to no, na magpasalamat, 'di ba? Kaya nga sabi dito sa Hebrews 13:15, tawag doon. Sabi niya diyan, 'di ba? Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Yahushua, no? Sabihin, yung paghahandog natin, pagpapasalamat natin sa Diyos dahil sa biyaya na binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Yahushua. Ano ba yung biyayang yun? Yung kagandahang loob. Napasok tayo sa tipan, na-receive natin yung provision, 'di ba? Yung blessing, napasok tayo sa sa ah, nagkaroon tayo ng kaligtasan, mga kapatid. Ipuring mula sa ating mga labi na papahayag ng pagkakilala sa kanyang pangalan. Ayan. Reynald. Sinasabi dito sa sa First Thessalonians 5:16 verse 18, sabi diyan, "Magalak kayong lagi, palaging kayong manalangin at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Yahushua." Mashiach. So magpapasalamat sa lahat ng pagkakataon, ibig sabihin, tawag doon, sa lahat ng pagkakataon, dalamhati man, sa kasiyahan, pagkabigo, pagtatagumpay, 'di ba? Lahat kasi ng pagkakataon, lahat ng senaryo ng buhay ay magpasalamat daw tayo. Manalangin at magpasalamat. Kasi pananalangin natin, palagi tayong magpasalamat, mga kapatid. Every time, no? Huwag naman tayo manalangin ng request lang yung gusto nating no? Panalangin, 'di ba? Ah, ah, nasisiyahan ng Diyos sa isang taong mapagpasalamat sa Kanya, mga kapatid. At hindi lamang 'yan, no? Parang 'di ba, parang binebenta ni talaga, bentang-benta ni Paul sa mga Romano, no, na na-encourage talaga niya, no, na hindi lamang 'yan. Wait, there's more. Sabi niya, tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach, sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Oh, 11 ba 'yun? Oh, 'di ba? No? Tinanggap tayo. Wala naman nakalagay ditong kaibigan talaga, no? Siguro ginamit lang 'yan ng magandang balita, Biblia, para no, i-describe na hindi ka nakaaway ng Diyos. Pero yung term na kaibigan kasi, yun tawag doon, description lang yun. Para lang yung i-describe, 'di ba? Pero nung tayo ay tayo ay nakiisa sa Panginoong Yahushua, hindi lang naman basta kaibigan lang tayo ng Diyos, 'di ba? Tayo yung mga anak ng Diyos. Kaya nga sinasabi, 'di ba, doon sa John 1, 'di ba, na sa pamamagitan ng kanyang pangalan, tayo ay ginawa niyang mga anak ng Diyos. So we are sons and daughters, more than a friend, 'di ba? It is a relationship, no, ng isang ama at ng isang anak. Nakuha natin. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayan na sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ayan. So paano ba yung naging sekwensya ng pagkakaroon ng kasalanan? Panahon ni Eva at Adan, nagbigay ang Diyos ng rule o ng batas na huwag niyang kakainin yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kasi may isang puno naman na pwede nilang kainin, yung puno ng buhay, pero yun ay hindi nila kinain. Ang kinain nila yung puno ng mabuti at kaalaman ng mabuti at masama. Ang naging instrumento ng kasalanan nila walang iba kundi si serpent o yung serpente, no, na kinasihan siguro ni Satan. 'Di ba?
na na i-deceive itong itong obra maestra o masterpiece ng Diyos. Naniniwala ba kayo na tayo mga masterpiece ng Diyos? From the word na masterpiece, ibig sabihin yung pinakamagandang ginawa ng Diyos. Kung tayo yun. Diba? In the creation, maliban dun sa anak. Kasi yung anak kasi yung purpose ng lahat naman ng bagay. No? At kung titingnan natin, nilikha din naman tayo sa pamamagitan ng image din ng anak. In the beginning, di ba? Kasi si Kristo, si Yahushua nga yung sinag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin siya yung, ah, siya yung, di ba, gawin natin ng tao sa ating larawan. Siya yung larawan. Nakuha natin. Ng Diyos na hindi nakikita. Kasi ang Diyos natin hindi naman nakikita. Kung ang Diyos ng iba nakikita, yung Diyos natin hindi nakikita. Nakuha natin. Ayan. So, yun yung naging sekwensya nun. So, yung pagkakamali ni Eva at Adan, yung kasalanan na yun, hindi natin minana yung kasalanan. Ang minana natin yung consequence ng kasalanan na yun. Ano ba yung naging consequence ng kasalanan na yun, mga kapatid? Ang consequence ng kasalanan na yun, mababasa natin sa Genesis 3 verse 22. Sabi diyan, pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahuwah, katulad na natin na ngayon ng tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumita siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Sa 23, anong ginawa ng ating Panginoong Diyos? Sabi diyan, sa 23, kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ng tao upang magbungkal ng lupa ng kanyang pinagpulan. Ayan. So kaya yung pala yung consequence, mga kapatid. Ang consequence ng pagkain ni Eva at Adan ng bungang kahoy na nagbibigay at bungang kahoy ng mabuti at masama, nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama, hindi na sila makakakain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay dahil sila ay pinalayas na doon sa Eden. So yun ang reason kaya namamatay ang mga tao. Kasi nga hindi nakakain ng na lang Englishin ko na lang kasi ang hirap sa Tagalog eh. Ng tree of life. No, fruit of the tree of life, no. Yung bunga ng tree of life. Hindi sila nakakain nun. Kaya kaya namamatay yung mga tao. Pero in case lang, no, na ang kinain nila sana ay yung bunga ng tree of life, tawag doon, patuloy na hindi mapuputol yung relasyon ng Diyos at ng tao, mga kapatid. Sabihin, hindi lalaganap yung kasalanan. Nakuha natin. Nakuha natin, no? Kasi kung nakita natin nung nakain nila yung fruit, yung prutas, no, yung bunga, 'di ba nagkaroon sila ng mali siya, na nakahubad sila, no? May mali, dati naman walang mali siya, parang mga bata, 'di ba, na kahit buto-bat nagtatakbuhan, no? Pero ngayon, dahil may mali siya na, nagkaroon na ng kasalanan, mga kapatid. Pumasok na yung kakayahan nila na gumawa ng kasamaan. Kung dati, 'di ba, parang bata, 'di ba, kapag ang bata naman nakagawa ng mali, alam natin bata bata naman 'yan, no? Hindi niya pa alam yung ginagawa niya na masama pala yung ginagawa niya. Pero nung nalaman na niya yung masama at mabuti at gumawa siya ng masama, ibig sabihin yung intention niya yung paggawa ng masama. Nakuha natin. So kung tutuloy natin dito, mga kapatid, na saan ba tayo? Dito, tama ba? Oo. Pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng ginawa ni Adan, ni Eve at ni Adam. Ayan. So, pagka sinabing bakit si Adan lang, no? Bakit hindi kasama si Eve? Tandaan natin sila ay mag-asawa. At ang turing ng Diyos sa mag-asawa ay isa. Kaya pag sinabi ng Diyos na Adan, kasama doon lagi si Eva. Kahit hindi i-mention si Eva or si Eve. Nakuha natin. Kasi baka sabihin na iba, unfair naman. Si Eve naman kasi yung nagkasala doon, di ba? Talaga nang siya yung dalawa sila yung may mali. Regardless kung sino yung nauna. Kasi para sila naman ng tinanggap na parusa eh.
pinalayas dun sa ano, 'di ba? Magkaiba lang sila ng ano, ng consequence ng kasi yung isa nanganganak, no? So syempre dun magfo-focus yung ano, yung curse sa kanya, no? O yung parusa sa kanya. So magkaibang role, magkaiba ng pag-focus ng parusa, pero isa yung kakalabasan, kauuwian. Ano yun? Pagpapalayas doon sa Eden. At kamatayan kasi namamatay na sila eh, 'di ba? Yun yung ano, yun yung naging ano, yung naging resulta. So dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ayan. So lahat tayo nagkasala, so ibig sabihin lahat tayo ay ah deserve na maparusahan, no? Dahil yon sa hindi sa minanang kasalanan ang kasalanan hindi namamana. According dun sa ano unfair naman yun kung mamanahin mo yung kasalanan na wala ka namang kinalaman, 'di ba? Makuha natin, ang Diyos natin hindi naman unfair, no? Yung iba sinasabi yung minanang kasalanan. Wala tayong minanang kasalanan. Yung minana natin yung bunga ng kasalanan na yun. Nakuha natin. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibinigay ang kautusan, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi pa ituturing na kasalanan. Ayan. So nasa sanlibutan na daw yung kasalanan bago ibigay ang kautusan. Sabihin, bago mag-manifest yung Ten Commandments sa bato, nasa ano na daw, nasa sanlibutan na daw yung kasalanan. Kasi daw, kung wala daw kasalanan is wala daw kung wala daw kautusan, wala daw ituturing na kasalanan, no? So ibig sabihin, no, just before, no, meron ng law ang Diyos. At ang first law, nag-manifest yun kay Eva at Adan. Huwag niyong kakainin yan, di ba? Nakuha natin. So, sa tingin niyo ba kung hindi kinain yun ni Adan, matututunan ba ng tao na pumatay, magsinungaling, ano, di ba? So kung hindi sana nila kinain, kinain nga nila eh, 'di ba? So ngayon, yung law ng ano ng Diyos, no, na ipakilala sa kanila kasi alam na nila yung mali. Yung kasi yung purpose ng law eh. Ipaalam sa tao na mali yung kanyang gagawin o mali yung kanyang ginawa. Mayroong standard. Hindi tayo nanguhula na makasalanan ka, 'di ba? O bakit to? Anong ebidensya mong makasalanan ako? Eh hindi ka maka-Diyos eh, 'no? O kaya, 'di ba, hindi tayo puwedeng gano'n 'no, magsaad tayo nung mga bagay na wala tayong walang source. Ang source ng lahat ng kasalanan ay utos ng Diyos o batas ng Diyos. 'Pag lumabag ka sa batas ng Diyos, may kasalanan ka. 'Pag hindi ka lumalabag, ibig sabihin nun namumuhay ka ng matuwid o sa katuwiran. Ayan. So kung walang utos, walang kautusan, walang ituturing na kasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. So bakit mula kay Adan hanggang kay Moises? Ba't hindi mula kay Adan hanggang kay John, 'di ba? Kay John the Baptist. Naghari yung kamatayan kasi kung si Yahushua yung nagbibigay ng buhay, 'di ba? Bakit? Kasi sa pamamagitan ng alin? Ng kautusan, no? Nagbigay yun ng buhay dun sa tao kasi nalaman nila yung mali. So kapag nalaman mo na yung mali, syempre iiwasan mo na. So mamubuhay ka, ibig sabihin nun. Kaya nga sinasabi dito mga kapatid, ayan, sabi dito sa ano, si Yahushua nagsabi dito sa Matthew 19 verse 17. Sabi niya dito, sumagot si Yahushua kasi may nagtanong sa kanya eh. Tandaan natin at ano yan natin, ano yung tanong na yun. Oh no, 17 yan. May ako nagtanong sa kanya, sabi dito, may isa namang lalaking lumapit kay Yahushua at nagtanong, Guro, ano mabubut ano ang mabuting bagay na dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sabi niya diyan. Sabi ni Yahushua, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang
mabuti, sabi diyan. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Yan, no? So kaya pala mula kay ano, no, mula kay Adan hanggang kay Moises. Bakit? Kasi sa panahon ni Moises, ayan, nagmanifest na sa bato yung utos ng Diyos. Alam na ng tao, meron ng ano, meron ng legal document yung tao, no, ng kopya ng batas ng Diyos, 'di ba? Pero dati kasi yung mga kinasihan lang ng Diyos yung mga sumusunod sa kanya talaga eh, by heart. Isinulat kasi ng Diyos sa heart ng mga tao yung ano yung utos niya eh, 'di ba? Pero kasi yung mga, sa panahon ng ano ng mga Israelita, they're living by sight not by faith. So kung ano yung nakikita nila, ito yung nasusulat, dapat ko tong sundin, 'di ba? So kapag ka ano, ah, kumbaga hindi nila susundin hangga't hindi nila nakikita yung katibayan na dapat yung sundin. Pero kasi panahon ni ano, si Noah, 'di ba, matuwid 'yun. Sino pa ba yung mga matutuwid? Si Abraham, 'di ba? Marami pang iba, no? Si Enoch nga dahil sa matuwid kinuha siya ng maaga, 'di ba? Ng Diyos. So, ibig sabihin yung katuwiran nasa tao na. Nagma-manifest na, no, sa tao. Yung nga lang kasi, mga kapatid, yung iba kasi hindi 'yon na gaganap, no? Kasi nga dahil nga namumuhay sa laman. So alam niyo na kung bakit hanggang kay Moises lang 'to. Sa panahon ni Moises kasi binigay yung tipan ng Diyos. Unang tipan, no? Unang tipan. Alam naman natin na yung unang tipan ay sinira din ng Israel. Kaya nga mayroong ikalawang tipan, which is yung mas mabuting tipan at yon yung mas may magagandang mga kaloob at biyaya spiritual. Pati sa mga taong hindi nakasala tulad ng pagsaway ni Adan sa utos ng Diyos. Ayan. Ayan, no? Ibig sabihin, kahit yung mga ano naman, kahit yung mga hindi nagkasala na same, no, ng ginawa ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos, namamatay pa din. Sino ba yung mga yon, no? Sino ba yung mga matutuwid na yon, no? Kaya nila Abraham, nila Noah, namamatay pa din sila dahil dun sa consequence nga ng ginawa ni Eva at Adan. Si Adan ay anyo ng isang darating, sabi dito. 15. Ayan, sabi dito. Ayan. Na siyang anyo niyong darating. Kahit doon sa hindi nagkasala man tulad ng pagsalangsang ni Adan, na siyang anyo ng darating. Sino ba yung darating na yon? Anyo daw ng darating. Yung ano eh, yung namatay na walang kasalanan. Wala naman siyang, di naman niya ano yan eh, no? Kumbaga wala naman siyang kasalanan doon sa kasalanan ginawa ni Adan. Kaya namamatay yung tao, pero namamatay pa din. Meron daw foreshadowing na mangyayari sa hinaharap. Ah, meron daw foreshadowing yon na nangyari, which is yung pagkamatay ni Yahusha. Yung, di ba namatay si Yahusha na hindi naman siya nagkasala eh. Namatay si Yahusha nang wala naman siyang, kumbaga, imbis na tayo yung maparusahan o yung mga tao yung maparusahan, inako niya kahit na wala naman siyang ginawang mali sa kasalanan na yon. Ah, sa batas na yon, no? Sabi dito, tatapat gayon din ang kaloob na walang bayad, hindi gaya ng pagsuway. Ayan. Sabi diyan, sapagkat kung ang pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Yahusha ang Mashiach. Ayan. So yung kaloob ng walang bayad daw, hindi daw gaya ng pagsuway o yung pagsalangsang natin, no? Kasi daw, sabi daw dito, yung pagsuway daw ng isa, nag-cause ng pagkamatay ng madami. Yan ang sinabi diyan. Pero yung pagkamatay naman ng isa, which is si Yahusha, nag-cause naman siya ng buhay sa nakadadami, mga kapatid. So yun yung contrary, no? Kaya pinagkukumpara dito si Adam
tsaka si Yahusha. Si Yahusha kasi yung Adam kasi ibig sabihin human o tao. No, kaya nga si Yahusha tinatawag na anak ng tao, 'di ba? Kasi nga siya ay ipinanganak sa laman. Kung siya ay nagkatawang tao, 'di ba? Mga kapatid. So sa pamamagitan ng kaloob niya, marami ang nakaranas ng buhay, mga kapatid. At yung kaloob na yon, mga kapatid, walang bayad daw yon. So wala yung ah kumbaga wala siyang hinihinging kapalit doon sa ano na yon. Siyempre, kailangan mo lang kailangan mo lang mag-surrender sa kanya. Yun lang yun. Pagsuko ng buhay sa kanya. Yun lang naman yun, 'di ba? Lahat naman gano'n eh, kahit naman sa ayuda nga magfi-fill up ka pa eh bago makuha mo yung ayuda mo, 'di ba? Tas 'di ba gusto natin maligtas tayo nang wala tayong ginagawa, mga kapatid. So ah, hindi naman libre talaga yung pagkamatay ni Yahushua kasi nagbayad siya do'n eh, yung dugo niya pinambayad niya sa atin. So ibig sabihin ng walang bayad, ibig sabihin na hindi tayo nag-ambag doon, pero ibibigay niya sa atin yung buhay na walang hanggan. Siyempre kung tayo ay lalapit sa kanya at magpapakumbaba, tatanggapin siya at magpapabautismo, pumasok sa kanyang tipan. 17, sapagkat kung ang pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubhang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap sa kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay si Yahushua. Ayan. Sabi dito, biyaya at kaloob ng katwiran. Sabihin yan, ah ah, hindi lang basta buhay yung binigay niya sa atin, kundi yung katwiran sa buhay, mga kapatid. Yung iba kasi gusto lang katwiran, no? Gusto lang buhay. Pero yung katwiran, sa Israel yon. Pero yung buhay, tanggapin natin yan, di ba? Lahat para sa atin yan. Yung katuwiran, para yun sa lahat ng mga tumanggap ng buhay. Kaya ka nga niya binago para maging matuwid. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran. Ang kaloob na walang bayad ay dumarating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Ayan. So same thing no na pinag-uusapan nga natin, 'di ba? Na ah, yung judgment day, kaya may judgment day dahil yun sa kasalanan. I-judge, 'di ba? Pero wala na kasing hatol doon walang hatol ng pagpaparusa doon sa mga ah nakayahu siya na, mga kapatid. Kaya hindi tayo dapat mangamba, haharap tayo sa judgment seat ni Kristo, ni Yahushua. Kasi alam natin na tayo ay nakipag-isa na sa Kanya. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, marami ang magiging mga matuwid. Ayan. So kung titingnan natin, it's a form of kasalanan tsaka katwiran. Nakuha natin? Hindi siya in a form na kasalanan tapos buhay na walang hanggan, no? Kasi kung titingnan natin, sabi diyan, maraming magiging matuwid. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, maraming magbabago at from kasalanan o from pagsuway is magta-transform into pagsunod at katuwiran. Ganun yung ibig nun sabihin. So it brings transformation sa yung buhay na walang hanggan, nagta-transform ng tao, mga kapatid. Hindi yan tatanggap
tapos mamumuhay ulit sa kasamaan o sa kasalanan. Pag tinanggap mo yung buhay, the very evidence na totoo yung pagtanggap natin is nagbabago yung buhay natin. Yung iba kasi iniisip na yung katuwiran ni Yahusha is binigay na sa atin. So kung binigay na sa iyo, edi dapat mamuhay ka doon, 'di ba? Na hindi kasi yung iba iniisip hindi natin kailangang ipilit yung matuwid na buhay kasi nga si Yahusha na nga yung katuwiran natin eh. Eh kung si Yahusha yung katuwiran natin, edi dapat, 'di ba? Ginagawa natin yung katuwiran ni Yahusha. Kasi siya nga yung katuwiran eh. Kasi yung iba no, ginawa na niya, hindi na natin dapat gawin, no? Which is wrong. Madaming dadalhin yun sa ano, sa impyerno, mga kapatid, sa Judgment Day. Ang nakakatakot nun, baka sabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Hmm? Isipin mo, magtuturo ka ng ganon, di mo na kailangan sumunod. Kasi nga sinunod na ni Kristo. Dahil naging masunuri si Kristo, kaya ako naligtas. Parang, parang ganoon yung ibig sabihin nun, di ba? Which is true, no? Pero yung pagiging masunuri niya, yun ang dapat nating lakaran. Kasi nga sabi sa First John, di ba? Kung sino nagsasabing nakikilala, tunay na nakikilala siya, eh dapat lumakad ayon sa pagkalakad niya. So kung totoong nakikilala mo yung yung Mesaya mo, susundan mo yung kanyang ginagawa, mga kapatid. Bukod dito, ay pumasok ang kautusan, sabi dito. At bukod sa rito, wait lang, ba't ganun? Yung bukod sa rito ay pumasok ang kautusan. Ba't ganun lang? Ano ba yan? 20. Kautusan dumami ang pagsuway. Ngunit pagdami naman ng pagsuway ay lalong sumagal ang kagandahan loob ng Diyos. Ayan. Bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Ayan. So, huwag tayo malilito doon na parang ginusto ng Diyos na dumami yung pagsuway. Hindi. Ang ibig sabihin lang nun, mas nakilala ng tao yung kasalanan dahil yun sa pagpasok ng law, mga kapatid. Kasi syempre, kung hindi mo alam yung kasalanan, di ba? Hindi mo ma-identify na kasalanan yun kung hindi mo alam na mali yun. Nakuha natin. Kaya sumagana, napanagana, no? Kasi nga, lahat tayo nagkasala. So, lahat tayo nakaalam na mali yung ginagawa natin. So, in such way, sumasagana yung kautosan. Ibig sabihin, mas nananaig yung utos ng Diyos. Makuha natin. Datapwat kung saan nanagana ang kasalanan ay nananaganang lubha ang biyaya. Ayan. So bakit gano'n yung ibig sabihin nun, no? Kasi nga ibig sabihin nun, na kung madaming nagkasala, gano'n din kadami yung kayang i-cover up ng biyaya ng Diyos, mga kapatid. At higit pa doon. Kasi hindi lang pagpapatawad sa kasalanan yung ikino-cover up ng biyaya ng Diyos eh. Pati yung mabuting pamumuhay, pati yung mga biyaya na yung mga blessing pa, no? Iba pang mga blessing ng tipan, nakapaloob na dun eh, mga kapatid. 'Di ba? So hindi natin pwedeng sabihin na yung iba kasi no, yung description ng kasalanan tapos ng biyaya, no? Yung kasalanan parang isang barko sa isang dagat at yung dagat yung sumisimbolo ng biyaya ng Diyos, 'di ba? Which is true, no? Pero in such way na pag sinasabi natin parang barko yung kasalanan natin, no, ibig sabihin nun, malaking-malaki yung biyaya ng Diyos. Hindi natin yun dapat i-abusuhin. Nakuha natin, 'di ba? Kasi isang beses lang mamamatay si Yahusha. Hindi niya nagagawin yun ulit. So ngayon, nag-aalay na siya ng doon sa langit, 'di ba? Siya ay tagapamagitan na natin sa Ama. Ayon sa nabasa natin, 'di ba? So hindi na siya bababa ulit sa second coming, tapos magpapapako siya ulit para sa kasalanan natin ulit, no? 'Di ba? Doon na siya, naghahandog na siya doon sa mga kasalanan natin. At kailangan lang natin humingi ng tawad at mag-repent para matanggap natin muli yung biyaya muli. Maibalik tayo sa biyaya muli ng Diyos.
upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay ng walang hanggan sa pamamagitan ni Yahushua na ating Panginoon. Ayan. Same message sa atin, no? Ah, yung purpose ng biyaya ng Diyos upang maghari yung katuwiran. At mamuhay tayo, no, sa katuwiran, sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ng buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ni Yahushua. So, it is not no, it's not by works tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. It is by grace, no, tayo ay napawalang sala. Pero yung pagpapawalang sala na yon ay ang purpose nun is makapamuhay tayo sa katuwiran ng Diyos. Kapatid. So, ganun pa din, no? By grace tayo, no? By grace, through faith, 'di ba? And yung faith nagbubunga ng obedience. Kasi yung faith and obedience ay magka-ugnay. Gaya ng pag-ibig, no? Pag-ibig at pagsunod. Yung inaral natin noong nakaraan. Ngayon, kapatid. And hindi tayo nahulog sa biyaya sa pagsunod. Walang ganon, no? Na sumusunod ka sa utos ng Diyos, nahulog ka na sa biyaya. Hindi. So, tayo ay namumuhay sa biyaya kaya tayo sumusunod. Magkaiba yun, ha? Magkaiba yung ganung bagay, no? And, so yun, mga kapatid, siguro, close ko na muna sa prayer, no? Para bigyan natin ng pagkakataon yung iba. Hallelujah, Ama, salamat po sa karunungan amin tinanggap. Tunay nga na napakabuti mo na pinaunawa mo sa amin ng mga bagay na ito na hindi nagko-contradict na ang pagsunod at ang pamumuhay na may katuwiran ay bunga ng kagandahang loob mo sa amin. Hallelujah. At yun na ang tangi mong naisin sa buhay namin ay mamuhay ayon sa kalooban mo. Salamat po. At gayon na rin, Ama, bigyan mo po kami ng desire pa na matuto na patuto sa iyo. Lumalim na lumalim sa iyong mga salita. Hallelujah. Salamat sa mga buhay ng mga kapatid na nandito. Patuloy mo silang samahan. Kaming lahat samahan sa aming mga pag-aaral. Bagamat sa mga busy schedules, hallelujah, ay nakakaroon ka pa rin ng niloloob mo pa din na magkaroon ng pagkakataon na makadalo kami dito sa mga gawain na ganito. Alam namin na ito'y kalooban mo at alam namin na ito ay biyaya na dulot mo sa buhay namin. Salamat po, Ama. Iniibig ka namin, pinupupurihan. Ito ang aming sa magdalangin sa pangalan ng Panginoong Diyos. Amen. So yan po mga kapatid, binabalik ko na po sa iyo. Sister.